Sa ikatlong araw ng pagharap sa Senate Impeachment Court ni dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o IPCAO, State Auditor Attorney Roderick Wamil, sumalang ito sa interpellation ng mga senator judges. Isa sa mga tinalakay sa pagtatanong ay ang paggamit ng mga alias o code name sa mga acknowledgement receipts ng confidential funds. Ayon kay Attorney Wamil, walang probisyon sa Joint Circular 2015-01 na nagpapahintulot o nagbabawal sa paggamit ng mga alias. Dito naman sa tumatanggap, no, allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo? Based on the provision of the Joint Circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung Joint Circular as to that. Ipiniliwanag din niya na compliance audit lamang ang ginagawa ng COA kaya hindi nito bineberipika kung tunay o alias ang mga pangalang nakasaad sa mga dokumentong isinusumite. Dagdag pa ni Wamil, wala ring naging findings ang COA laban sa OBP tungkol sa paggamit ng mga kakaibang pangalan dahil wala naman itong nalalabag na tiyak na probisyon sa sirkulara. Nung sinabit sa inyo itong mga acknowledgement receipts, may mga pangalan nga na sabi ng ating mga senador, vinalidate nyo ba kung itong mga pangalan na ito ay totoo o hindi? Hindi po, Your Honor, kasi hindi po yan yung focus po ng audit namin. So sa This inyo, sige, go ahead. This what we do po is compliance audit. So ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts as well as yung date kung kailan binayad as well as yung amount po. Since binavalidate po namin siya based on the requirements of the Joint Circular 2015-01. Binavalidate nyo ba kung yung pangalan ay totoong tao o hindi? Hindi na po kasi hindi po yun yung focus ng audit po namin, Your Honor. Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa Notice of Suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA. Di ba? Yes po. Tama. Dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Samantala, iminungkahi naman ni Senator Judge Ping Lacson na maamyendahan ang Joint Circular upang magkaroon ng mas malinaw na gabay sa pagberipika ng mga tumatanggap ng confidential funds. Matatanda ang kabilang sa mga pangalang lumitaw sa mga acknowledgement receipts ang Mary Grace Piatos, Andy Lim, Alejandro Piquit, Miko Harina at iba pa na naging sentro ng mga tanong sa paglilitis. Hot Dog!